Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logi Sisiw Academy. So happy Halloween sa inyong lahat and ngayon lang ulit tayo nakapag-upload dahil medyo na-busy tayo sa mga laban So we are testing heavily ng mga bloodlines natin, ng system natin, ng program, ng mga gamot na ginagamit natin, ng pointing natin kasi that is an entirely different thing in comparison sa production. So, ang video episode natin na to is ang topic natin na pag-uusapan ay ang pagtatayo ng team. How to build your team. Kasi dalawang klase ng team ang dapat na itatayo natin dito sa farm business. Unang-una, may team tayo para sa production. Pangalawa, may team tayo para sa paglalaban ng manok. Kasi iba yung conditioning team at in charge sa mga laban, iba rin yung team na in charge sa backdoor or dito sa production area. So let me discuss with you kung anong ginagawa nating process at sistema para makapagtayo tayo ng solid na team na in charge sa lahat ng areas ng business. Kasi lahat naman ng business operations, farm, corporation and everything, lahat ng organization, they rely on establishing a solid, reliable team. So dito sa Sisiw Academy Farm, yun ang ginagawa natin sa ngayon. So this is only our second year ng farming. So pangatlo na next year. So before that, dapat mayroon tayong malinaw na mission and vision. So may malinaw tayong vision kung saan natin dadalhin ang farm, kung saan patungo ang ginagawa natin para yung mga taong sasali sa team natin, alam nila ang future nila. Alam nila ang future nila. Otherwise, they won't look further. They will only look what is in front of them. Yung benefits nila, yung sahod nila, yun lang titingnan nila. They won't look forward sa magiging progress at magiging career nila sa farming business natin. So that's the importance of establishing a clear mission and vision na alam ng mga tao natin. So, dalawang departamento ang kailangan nating lagyan ng team dito. Unang-una, team para sa production. Pangalawa, team para sa paglalaban, training, conditioning, pointing. So, dalawang team yan, magkaiba yan. Kasi dapat highly departmentalized ang operation natin dito. Otherwise, hindi tayo magiging successful kasi talagang napakahirap i-operate ang farm. Kailangan ng expertise sa kanya-kanyang area of responsibility. So, dito, nagtatayo tayo ng dalawang team. Sa unang-una, from the inception, sa pagtatayo pa lang ng farm na to, meron tayong tinatawag na production team. So, sinasabi ko nga sa inyo, 2 years na ang Sisiw Academy Farm, yung mga tao natin, 2 years na din dito, pa 3 years na din. So, may mga nawala, may mga bagong dumating, kasi yun talaga ang process ng isang business operations. So, yung manpower is one of the most difficult thing to master or to make it happen perfectly. So, you have to make sure na ang kukunin mo mga tao is aligned with your mission and vision. So, eto ngayon. So, since 2 years na nga tayo, pa 3 years na tayo, may mga daily workers tayo na andito pa rin hanggang ngayon. Kasi unang-una, sabi ko nga sa inyo, sa production team, kailangan alam nila ang gagawin nila. So yung mga daily workers natin, yung mga naglalatag ng TP, yung mga nagbabakod, yung mga nagtatayo ng range area, nagtatayo ng mga bahay ng mga sisiw. So alam na nila. It will be costly if pabago-bago ang tao natin. Kasi panibagong design, panibago na namang kilos, iba. As compare sa alam na nila kung ano ang kalakaran, nagiging standardized ang approach. So, pangalawa, yung production team for breeding. So, dito sa Sisiw Academy Farm, ang breeding area natin, may in charge na isang tao and soon magiging dalawa na yan. So, siyang in charge sa pagpapaligo ng mga manok, sa pagbabakuna, sa paggamot, sa pagkolekta ng itlog, sa pagnumber. Ako lang ang responsible sa pagre-record keeping. Ako lang ang responsible sa record keeping at saka sa mating kasi I know my bloodlines. So, yun ang trabaho niya. Magkolekta ng itlog, maglinis ng itlog, magsalang sa incubator,
magsalang sa hatcher, i-check ang incubator kung maayos, kung may tubig and everything. And then, pagpisa, trabaho ko naman yun. Ako naman ang magmamarking. So, ngayon, kung paiba-ibang tao natin, I'm sure mas maraming error, mas disastrous ang darating. Ang mangyayari, malaking disaster yun. Kasi pag magkamali sa marking, magkamali ng number, hindi alam ang gagawin. So, yung mga most important bloodlines, mga papurong mating natin, magkakahalo-halo, may lalabas na iba-iba. So talagang malaking disgrasya ang mangyayari. So it's really important to put a great man sa breeding. Ngayon, bukod naman doon sa breeding, iba rin ang nag-aalaga ng sisiw. So it is equally important or as highly important as that one. Kasi sa pag-aalaga ng sisiw, which is yun nga ang focus natin dito sa Sisiw Academy, So talagang it's really important na marunong ang nag-aalaga ng sisiw. So yung dumating sa akin na tao, mula nung itinayo natin ang Sisiw Academy Farm, hanggang ngayon andito pa rin. So dumating siya ng walang basic knowledge. So nagtayo lang tayo ng sistema, gumawa tayo ng sistema na susundan nila. So sa ngayon halos na perfect na rin ang sistema. So they can do it on their own. Kaya ko nang iwanan, kaya ko nang pabayaan. Every now and then, saka lang ako pumapasyal sa bundok to check, to supervise them, to check the well-being ng mga sisiw, and so far, I am satisfied. So, kumbaga, it's really important na magtayo tayo ng maayos na tao sa area na yon. Kasi talagang pag wala kang sisiw, wala kang papabandingan, wala kang mailalaban. Ngayon naman, sa paglalaban naman, sabi ko nga sa inyo, nagtatayo din tayo ng team doon kasi it's really different sa production. Kasi ito na yung finished product So may stag ka na, gusto mo nang matesting, gusto mo makilala ang bloodline mo. So magtatayo ka ng sarili mong conditioning regimen, feeding, carbo loading, kung anong mga gamot ang ginagamit mo, kung anong mga vitamins ang ginagamit mo. So kung anong klaseng training ang gagamitin mo. So talagang this is entirely different thing. Kaya maglalagay ka rin ng mga tao na nakakaintindi sa manok, na makakaintindi sa sistema, sa programa na gusto mong i-implement. So during our first year dito sa Sisiw Academy Farm, wala pa naman kaming gaanong laban kasi nag-focus muna ako sa isang pinakamahirap at pinakamagastos na area ng farm, which is pag-develop, pagpapatayo ng facilities. So kung makikita nyo, 7 hectares tong farm natin, halos malapit ng mapuno ng TP. Nagpatayo tayo ng kung ano pang facilities, pinabakuran natin paligid ng mga yero. So kumbaga, medyo magastos. So yun ang focus natin from sa first year ng operation natin. Nagko-cross tayo on the side. Gumagawa tayo ng maraming materials muna para may magamit tayo for the coming year. Which is, pang second year ngayon, may mga nagamit na tayong materials. So magta-third year na. So, as well as, gumagawa tayo ng mga experimental crosses. Kasi gano'n naman talaga ang breeding experimental crosses. And on the side, lumalaban tayo ng konti. So, nung first year, nag-test tayo ng mga street bred, konting crosses. With the help of Sir Albert Madlambayan, lumaban tayo sa 10 Stag Big Event sa Manila Arena. So, I think, nakapag-score naman tayo ng 6 points, 6 points, 1 draw or 2 draws, tapos talo ang iba. So, nevertheless, we are happy with the performance. And tayo, wala pa tayong sariling laban kasi wala pa akong itatayo na team. Ngayon, second year, nagtayo na ako ng team ko para sa conditioning. So, nirecall ko yung mga dati kong tao na alam kong masipag, na naniniwala sa akin, naniniwala sa vision ng farm natin, naniniwala sa vision natin. And so far, itong labanan ng local sa national, somehow, umiscore na rin tayo. So, kung makikita nyo, sa naka-insert, lumaban tayo sa isang 5 Stag Big Event sa Legazpi. So, sad to say, 4 na straight tayong panalo. Yung huling laban na silat. That is October 27. Then October 28, Grand Finals ng 7 Stag Derby dito sa amin. So, local association. 2 entry natin nakapasok. Isang 2.5, isang 3 points. And sad to say na naman, ang pa 7 points natin laglag. So, 6 na diretsong panalo, ang huling laban talo. So, ang isang entry natin na 2.5, isang talo, dumiretso ng 3 panalo. So, 5.5 saka 6 points ang score natin sa 7 stag. So, kumbaga,
not bad for the beginner, not bad for the team. Kasi nga, may tinetesting tayong consistency ng gamot na ginagamit natin, yung true point, yung consistency ng conditioning, yung consistency ng length of period ng training, yung 21-day conditioning period na lagi nating naririnig pero hindi naman sa ating pinapaliwanag kung bakit 21 days. Ngayon, mas alam na natin ang kasagutan, ano, and i-discuss natin yan sa inyo sa mga susunod nating video episode. Ano? So, ang findings natin dito is yung mga tao natin nagiging efficient, nagiging mas matulis ang mata, nagiging mas matulis ang utak, mas matalim ang utak para i-analyze kung ano ang pwede pang ma-improve, kung ano ang mga errors and mistakes, kung ano yung mga defect sa bloodline. So, kumbaga, nagkakaroon tayo ng solid feedback for improvement for next year. So, kumbaga, I'm really happy with the progress. Kumbaga, we are not yet there, but we have gone so far and we will really move forward until we get what we want. So, ganun natin binibuild ang team natin, ano? So, kumbaga, we have to establish the system, we have to put the manpower, we have to supervise kung kaya na nila to operate as a single unit. So, ganito rin ang ginagawa natin dito sa conditioning and fighting na nag-establish tayo ng team, nagtayo tayo ng team, nagtayo tayo ng sistema, susundan nila ang sistema, and we assess if competitive na sila or kaya na nating iwanan sila. They can perform as a single detached unit. So, kumbaga, yun lang naman ang sekreto in order for us to be successful in this operation as far as I know. Ano, kasi yung mga model natin ng mga business successful people sa farming is talagang ganoon din naman ang ginagawa. And we are improving along the way. We are learning along the way. And I want to thank you guys for being with us, for joining us with this journey. So, I will see you again in the next coming video vlog episode ng Logis C0 Academy. Thank you very much. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.